Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito po, mag-react lang po tayo dito ho sa naging pahayag po mga kabida ni Senator Antonio Trillanes IV patungkol ho dito sa application for interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan po sa International Criminal Court. Naging hot issue po mga kabida, ito hong pag-apply po ni Attorney Nicholas Guzman, ang Chief Legal Counsel po ni Digong para ho sa kanya hong pansamantalang paglaya sa pamamagitan po makabida ng interim release diyan po sa ICC At binanggit din ni Attorney Guzman na hindi ho tumutol ito hong prosecution ho dito. So may posibilidad na baka mag-grant yung kanya hong hinihinging interim release para ho kay Digong mga kabida. Pero ang sabi po ni Trillanes, malabo po daw yan. Kumbaga, hindi ho naniniwala si Trillanes po mga kabida na pagbibigyan po ng ICC yung application for interim release po ni dating Pangulong Duterte. Okay, ito babasahin ko lang po. Itong balita mula sa The Billionaire News Channel. Trillanes on Duterte camps interim release bid, pinapaasa lang ni Guzman. Kumbaga sa headline pa lang po makabida, parang false hope. Ito hong ginawa po ng kampo po ni Digong, application for interim release. Okay? Ito po, babasahin ko po yung kanila pong balita. Former Senator Antonio Trillanes IV on Friday, June 13, dismissed the petition filed by former President Rodrigo Duterte's legal team seeking his interim release from ICC detention, calling it nothing more than a legal maneuver to raise false hopes among supporters. Ayun. Ang sabi po dito ni Trillanes mga kabida, the defense team of Duterte merely requested the ICC pre-trial chamber for an interim release. It doesn't mean magagrant na kaagad. Yun, Trillanes said in a social media post. The former senator alleged the lead counsel, Attorney Nicholas Guzman, of only trying to raise the hopes of the supporters, whom he alleged was being paid a staggering 150 million pesos fee. Ito na naman po si Trillanes po, Okay, nagkakalat na naman po ng aligasyon. Okay? Na binabayaran daw ng 150 million pesos ito hong si Attorney Guzman ng mga Duterte po makabida bilang service fee na maging abogado po ni Digong. Okay, ito po yung kanyang sinabi. Naghahanap buhay lang yan, 150 million pesos per month na abogado niya at nagpapaasa sa mga fanatics niya. Kalma lang at malabo pa mangyari yan, he stated. The request for interim release argued that Duterte is not a flight risk. We will not commit further crimes, and that a member state is willing to receive him. However, critics and victims group have warned that allowing Duterte temporary freedom could undermine ongoing proceedings and endanger witnesses. Ayon, mga kabida. So, sa madaling salita po mga kabida, ito hong si Senator Trillanes po ay hindi ho naniniwala na pagbibigyan po ng ICC yung kanya hong kahilingan, kahilingan po ni Digong na makalabas pansamantala sa pamamagitan po ng interim release. Okay? Kaya nga sinabihan po niya yung mga nag-react ko dito na kalma lang. Hindi po yan mangyayari. Yun ang akala po ni Trillanes po mga kabida. Minsan po mga akala po ni Trillanes palpak di ba? Okay, eto, bibigyan ko kayo po mga kabida, yung mga grounds, okay, para magiging successful yung application for interim release. Ano bang kailangan po, para po pagbibigyan po ng korte, yung kahilingan po ng interim release po mga kabida o sa atin dito sa Pilipinas, parang posting of bail ban po yan, Okay? Eto, babasahin ko lang po yung mga requirements po, para pagbibigyan ng korte. Although ang interim release po ay right po yan ng akusado po mga kabida. Okay? Right po yan siya. Hindi po privilege, kundi right. Karapatan po ng bawat akusado na mag-apply for interim release. Pero pagdating ho sa approval, pag grant po niyan mga kabida,
ibang usapan na po yun. It's not a right, but it's discretionary po ng korte. Discretionary po yan ng anong tawag po dito, International Criminal Court, kung pagbibigyan ba nila o hindi. Kasi meron kasing mga precedents, mga kabida, na meron po silang binigyan po ng interim release in the past, pero ang nangyari po, hindi na po nagpakita, mga kabida, bigla hong naglaho. At saka yung mga witnesses na sinasabi ho, laban po dun ho sa akusado po, mga kabida, bigla ding naglaho po, mga kabida. Kaya medyo nag-alangan daw ito hong ICC after sa nangyari, na magbigay na ng interim release doon po sa mga nag-apply na mga akusado at saka detainee, diyan po sa International Criminal Court. I don't know kung ano po ang magiging treatment po ng ICC ho dito sa kay Digong, Kasi unang-una po, gaya ng sinabi ko po kanina, ang prosecution po ay hindi ho tumutol dito, Ibig sabihin, wala na pong balakid pagdating ho sa kahilingan po, ng pansamantalang paglaya po ni Digong, mga kabida. Ang tanging balakid lang kasi ho dito, pag ang prosecution po ay tutol, medyo mahihirapan talaga, mga kabida, ito hong defense, na ipa-approve ito hong interim release po, mga kabida. Pero sa kaso ho ni Digong, ang sabi po ni Attorney Kaufman, hindi ho daw tumutol ito hong prosecution, considering valid naman po yung ground, Si Digong po ay may sakit at saka matanda na po, for health reason, kaya siguro hindi ho tumutol ito hong prosecution, mga kabida. Eto po, ano po ang mga requirements po, mga kabida, para ho may posibilidad na pagbibigyan ho ng International Criminal Court ito hong application for interim release. Unang-una po, mga kabida, application by the accused or initiated by the court, At eto na, meron na pong application. Nag-apply na po si Attorney Kaufman, The accused or their defense team may file a request, okay? The pre-trial or trial chamber may also initiate consideration of release on its own, okay? Number 2, no risk of flight. Ibig sabihin, hindi ho siya banta na baka hindi na po magpapakita po, mga kabida, At saka ito po ay aalis po. Okay? Mula sa bansa kung saan po siya ay kinustody po, mga kabida, o host state, anong tawag po dyan, Okay? Number 3, no risk to the investigation or trial. Ito po yung matindi, The release must not endanger, okay, the integrity of the investigation, the protection of victims and witnesses, the proper conduct of proceedings. Ayan. Number 4, continued detention must be justified. Okay? The court reviews whether the conditions that justified detention still exist, mga kabida, And then detention should not be arbitrary or indefinite. Number 5, conditions must be imposed. Okay? If granted, release may be subject to conditions such as surrender of travel documents, restrictions on communication, residency requirements, and monitoring, mga kabida, sa isang host state, Alright? Number 6, cooperation of the host or receiving state. Interim release must be accepted and facilitated by a state willing and able to enforce conditions. Okay? Number 7, mga kabida, periodic review. The court must review the decision periodically at reasonable intervals to assess whether detention is still warranted, mga kabida. Ano po ang legal basis ho dito sa pagbibigay ho ng interim release doon po sa applicant, Number 1, Rome Statute, Article 60, Paragraph 2. Okay, address the legal standards for pre-trial release. Alright, number 2, Rules of Procedure and Evidence. Rule number 118, details the procedure for provisional release, mga kabida. Ayon. So, yun yung mga dapat
i-comply ng applicant, mga kabida, para ho meron pong posibilidad na pagbibigyan ho ng korte ng kanyang kahilingan na makalabas sa pansamantala ito hong si Digong. Okay, pero gaya ng sinabi ko po kanina, ang pag-grant po ng interim release, mga kabida, doon po sa akusado, sa detainee, ay magbabase lang po yan sa discretionary o discretion ho ng ICC o International Criminal Court. Hindi yan absolute. Pag sinabi hong absolute, pag mag-apply ka ng interim release, kaagad-agad pagbibigyan ka na, mga kabida, po. Okay? In one side, tama ho si Trillanes na hindi ho basta-basta yan na pagbibigyan po ng korte. Magdedepende yan, mga kabida, sa mga grounds at terms and conditions na dapat pong i-comply, mga kabida. Pero sa kabilang banda, mali naman po yung sinabi po niya, na malabo po na pagbibigyan. Okay? Kasi lahat po ay posible. Dito ho sa mundo, lahat po, mga kabida, ay posible. Walang imposible po. So, may posibilidad na pagbibigyan po si Digong sa kanya hong interim release at may posibilidad din na hindi ho siya pagbibigyan, mga kabida. So, yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong reaction at opinion patungkol po dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga posts. Maraming salamat po sa inyong lahat.